Nagipagkasundo ang DSWD sa World Bank para palakasin ang mga programa at proyekto ng ahensya. Ano-ano kaya ang mga programa ng ahensya na unang makikinabang dito? Alamin sa sentro ng balita ni Noel Talakay. Aminado ang Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City na may mga batang malnourished sa kanilang barangay. Kaya naman puspusan ang pagsasagawa nila ng feeding program. Meron po kaming malnourished, 70 ang naitala natin ngayon. Compared last year is 100 plus. 121 yata yun. So ngayon naman meron tayong yung severe undernourished. Yun po yung tinututukan natin, which is binibigyan po natin sila ng everyday na pagkain. Ani Cruz, karamihan sa mga malnourished na bata ay mula sa informal settler ng kanilang barangay. Maliban sa tulong ng pamahalaan at Quezon City Local Government, nakikipag-ugnayan din ang barangay sa mga private company at organization para matugunan ang malnourished issue sa kanilang barangay. Pero nasa line na po ng aming programa yung 120 days na gagawin para dun sa mga severe undernourished po. Batay sa 2023 National Nutrition Survey ng DOST-FNRI, 2 sa 10 mga batang may edad below 5 years old ay bansot sa buong bansa at 1 sa 10 mga batang may edad 5 years old ay kulang sa timbang. Ang pangangalaga sa kalusugan para sa mga bata ay isa sa mga tinutugunan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang isa sa kanilang mga programa para dito ay ang Convergent Nutrition Effort for Our Children's Tomorrow o CONNECT project na mapupunduhan ng World Bank. Nakipagkasundo ang DSWD sa World Bank para mapalakas ang mga proyekto ng ahensya. At ang isa sa kanilang mga major program na makikinabang nito ay ang CONNECT project. Ayon sa DSWD, ito ay multi-sectoral community-based nutrition service delivery project na pinangunahan ng nasabing ahensya at katuwang ang Health Department. Dito, meron tayong mga nutrition-sensitive interventions, kagaya nga ng mga childhood care and development and water sanitation and hygiene sub-projects sa ilalim ng KALAHI-6 o yung Kapit-Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services Program. So magko-construct tayo, ububuo tayo ng mga sub-projects na aligned dyan sa mga nutrition-specific interventions na iyan. Isa rin sa mga proyekto ay ang Social Protection for Economic Inclusion, Empowerment, and Digital Innovation o SPEED na para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps para makapaghanap buhay. Apart from the aftercare interventions, and economic inclusion activities for the 4Ps, meron din iyang digital innovation. Kasi batid ng DSWD na we have to strengthen also yung ating digitalization efforts to improve on the implementation of our social protection systems. Ayon kay Dumlao, maraming mga nakapilang mga proyekto ng DSWD na matutulungan ng World Bank na tiyak na magpapalakas sa social protection services ng ahensya. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.